Hi, hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw po ng Miyerkules, September 18, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang Kabanatay 7, mga talatang 31 hanggang 35. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ibinahagi ni Jesus ang kahalagahan at pagtanggap at pag-unawa sa ating ebanghelyo ngayon. Minsan, hindi natin nauunawaan ang mga gawain ng Diyos. Parang yung mga tao nung panahon ng Panginoong Jesus at nung panahon ni Juan Bautista. Napapansin nila na si Juan Bautista ay madalas na nag-aayon at hindi kumakain, tapos pinagbibintangan nila na inaalihan ng masamang espiritu. Nang dumating naman ang ating Panginoon, nang si Jesus naman ay nakikisalamuha, kumakain kasama ng mga tao, umiinom kasama ng mga tao, sila'y nagbibintang na si Jesus ay matakaw. Kung ano-ano't sari-saring kapintasan, panunungayaw ang kanilang inilalagay sa pagkatao ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi nila maintindihan ano nga ba. Kaya si Jesus man, sila'y pinagsasabihan at sila'y inuusig din sa kanilang mga pamamaraan, sa kanilang mga ginagawa, sapagkat hindi nila matanggap kung sino si Jesus noong mga panahon na yun. Tingnan po ninyo, walang paglagyan ang tao sa paningin ng tao. Pag ito ang ginawa, hindi okay. Pag ito rin ang ginawa, hindi okay. Pag hindi ginawa, hindi pa rin okay. Ano ba talaga, kuya? Minsan, hindi natin nauunawaan ang mga gawain ng Diyos. Sa halip na tanggapin ang mga ito, tayo ay nagiging mapanuri at mapanghusga. Totoo yun eh. Ibinahagi ni Jesus ang pagsasalamin ng mga tao na hindi sila kontento sa anuman ang ipinapakita sa kanila. Tingnan niyo, hindi sila kontento kay Juan Bautista. Pagdating kay Jesus, hindi pa rin sila kontento. Normal yan sa ating kapanahunan. Tama ang kasabihan na we cannot please everybody. Hindi natin talaga mapapasaya ang lahat ng tao. Ngunit, ang tunay na karunungan ay natatagpuan sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi natin dapat ipagtanggol ang ating mga sariling paniniwala at tradisyon. Sa halip, tanggapin natin ang pagtuturo ng Diyos kahit na ito ay naiiba sa inaasahan natin. Hinihimok tayo na maging bukas ang ating mga puso at isipan sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Tayo ay magiging tunay na mga tagasunod sa pagpapahayag ng kanyang kaharian. Kaya nga magnilay, tumahimik tayo ng sandali, isipin ang mga magagandang bagay na atin pong natamo, na atin pong natanggap buhat sa Diyos. At huwag nating kakalimutan na ipagpasalamat ang lahat ng bagay na atin pong nararanasan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.